una sa lahat. Scam Hub na biso sa Lapu-Lapu, Cebu. Halos 30 Pinoy ang nahuli. Nadatnan pang bukas ang ilan sa mga computer na ginagamit sa panloloko. Namimeki sila ng website para may mabudol. Huli rin ang umano'y big boss ng Scam Hub. Ang iba pang detalye, maya-maya lang. Pilipinas alas 5:30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Term sharing, posibilidad na maghati ng termino sa pagka-Senate President sina Senador Chis Escudero at Soto lumulutang. Agresibo sa dagat, barko ng China binututan ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At trabaho please, mga Pinoy na walang trabaho umakyat sa megit 2 milyon nitong graduation season. Lumulutang ang posibilidad na maghati ng termino sa pagka-Senate President sina Senador Chis Escudero at Tito Soto. Parehong matunog ang pangalan ng dalawa para pamunuan ng Senado sa 20th Congress. Nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Morning, everyone. Naiipit si Senate Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito kung sino kina Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto ang kanyang susuportahan sa pagka-Senate President. Kapwa niya kapartido sa Nationalist People's Coalition o NPC sina Soto at Escudero. Subok na rin daw ang kapabilidad at kakayahan nila bilang mga lider. Torn in between, no? Malaki pong utang na loob ko sa kay Senate President Soto also because it was during his Senate presidency that I was able to pass 2 landmark legislations. Yan po Universal Healthcare Law and the creation ng Department of Human Settlements. Siya po nag-push talaga sa akin nun. And I owe that much to him. Now kay Senator Chis, now a Senate President, he asked me to be Deputy Majority Leader again. And I'm part of the leadership right now. No? And I would say that not to defend or to praise him, but I think the Senate was able to pass a lot of priority measures. Natanong tuloy sila Ejercito kung posible kayang magkaroon na lang ng gentleman's agreement o maghati na lang sa termino sina Escudero at Soto. Kung saan Senate President pa rin muna si Senador Chis Escudero habang may impeachment trial kay VP Sara. At saka na mauupong leader si Senador Soto. Nasa sa kanila na po yun. No? Mas maganda, walang away. Mas maganda, magsama-sama kami. Biro pa ni Senator JV para di na siya malito kung sino ang pipiliin. Oo nga eh. Siguro para hindi ako mator, tatakbo na rin ako Senate President. Para hindi na ako mag-isip. Tatakbo rin ako para wala na akong papaligan. Pero sa huli, ang ikukonsidera daw ni Ejercito sa pagpili ng susunod na leader ng Senado ay yung kaya silang pamunuan sa gitna ng mga hamon. So I guess I will have to choose a leader who will be able to steer the Senate during these turbulent, challenging times. Noong 2019, nagkaroon na rin ng paghahati sa termino bilang House Speaker ng Kamara. Sina nooy Congressman at ngayon Senator Alan Peter Cayetano at dating Congressman Lord Alan Velasco. Bukod naman kay Soto at Escudero, bukas din daw si Senator Amy Marcos na pamunuan ang Senado. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila makipag-umpugan ako kitambaloslos. 13 boto ang kailangan para manalong Senate President. Mean Los Baños, News 5. Kinagulat ng House prosecutors ang umiikot na draft resolution sa Senado para ibasura ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Labag daw ito sa konstitusyon. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kumpiyansa ba ang prosekusyon? Nagugulong pa ang impeachment? Yes, Jiggy, kumpiyansa nga itong mga House prosecutors na magpapatuloy at magkakaroon pa rin po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna nga nung patuloy na pag-antala ni Senate President Chis Escudero itong impeachment proceedings at gayon din po yung paglabas pa ng draft resolution na ipinababasura itong reklamo. Ayon kay House Prosecutor San Juan Representative Bel Zamora ay tuloy-tuloy po yung kanilang paghahanda para sa impeachment trial. Katunayan na yan, nagpa-practice na rin yung kanilang kasamahan na si House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro na siya pong naatasang magbasa ng
yung articles of impeachment sa sesyon ng Senado sa June 11. Kaya laki pong gulat nila nung malaman na meron pang ang draft resolution na layon pong ipabasura o i-dismiss itong impeachment complaint dahil kung magkataon, tahasan po itong paglabag sa konstitusyon. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Totoo po, it's a mere scrap of paper kasi hindi naman na-file. Kaya lang the mere fact na nag-draft sila ng isang resolution that openly violates the Constitution is shocking for us. Marian, ano raw ang plano ng prosecution panel sakaling hindi tuloy ng Senado ang impeachment trial? Gigi, natanong nga rin natin yan, kung dadalhin ba nila ito sa Korte Suprema, pero ayon kay Congresswoman Bel Zamora, ay hindi po nila nga yan naiisip dahil sa totoo lamang para sa kanila, hindi po option, kung hindi wala pong ibang dapat gawin ang Senado kundi litisin po si VP Sara Duterte. At nanindigan nga yung mga kongresista na hindi raw po sila sunod-sunuran. Kaya Speaker Martin Romualdez, gaya nga nung paulit-ulit o yung sinasabi po ito ni Senate President Chis Escudero, malinaw daw na ang sinusunod nila ay yung kanilang mandato sa konstitusyon. Kaya umaasa sila na ganito rin yung gagawin ng mga senador. Gigi. At posible ba yung senaryo na bawiin ng Kamara yung impeachment complaint? Gigi, wala po yan sa plano ng mga kongresista dahil suportado po ito, pirmado itong impeachment complaint ng higit 200 mga kongresista. At ganyan nga rin yung sentimiento o yung pahayag ni House Assistant Minority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjo. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. That's not possible kung i-withdraw yan natapos na po yun ng House of Representatives. We have voted on the impeachment articles of impeachment. Ano naman yung magiging message yun sa ating taong bayan, no? Na urong-sulong. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Samantala, sinumite na ng ICC ang ika-6 na batch ng mga ebidensya na hawak ng prosekusyon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa binigay na kopya sa defense team ang 70 ebidensya na pinagbasehan ng nilabas sa warrant of arrest ng ICC kay Duterte noong Mayo. Sa kabuuan, nasa 267 ebidensya ang pinasa ng prosekusyon sa legal team ni Duterte. Lahat yan kasama sa mga gagamitin ng prosekusyon sa confirmation hearing sa September 23. Sa hearing na yan, didesisyonan ng pre-trial chamber kung sapat ang mga ebidensya para litisin ang dating Pangulo. Kapag nakumpirma, isasalang si Duterte sa full trial ng ICC. Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril. Pumalo yan sa higit 2 milyon. At live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, anong mga dahilan kung bakit tumaas ang unemployment rate? Alam mo, Jiggy, umakyat nga o bahagya nga ang dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bilang porsyento ng mga Pilipinong maikukonsiderang nasa labor force. Base nga sa datos ng Philippine Statistics Authority ay pumalo sa 4.1% ang unemployment rate ng bansa o katumbas yan ng mahigit 2 milyong Pilipino. Mas mataas yan kumpara sa 4% na naitala noong kaparehong buwan ng nakaraang taon, pero mas mababa naman sa 4.3% na naitala nitong Enero. Paliwanag ng PSA, magiging 300,000 individual ang nadagdag sa labor force, pero hindi naman ito lahat ay na-absorb o nabigyan ng trabaho. Ito rin daw ang dahilan kung bakit mas mataas ang unemployment rate kahit pa election season at marami ang nagkakatrabaho lalo na tuwing campaign season ay dahil nga dito sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Pinakamarami ang nagkaroon ng trabaho sa administrative at support service activities, public administration and defense, agriculture and forestry, at construction at education. Isa sa biggest losers naman ang manufacturing sector, partikular na ang semiconductor industry dahil humina ang exports ng Pilipinas nitong mga produktong ito. Napansin din na bawasan ang mga nagtatrabaho sa agriculture sector dahil bumababa ang presyo ng palay at marami yung nakakaisip na lumipat na lamang sa pagko-construction. At isa ring dahilan dito ay yung paggamit ng makinarya para sa pag-ani o yung mga post-harvest facilities kaya hindi na masyadong kakailanganin ng manpower. Jiggy, wala pa namang nakikitang epekto ang PSA doon sa 200 pesos na legislated wage hike na kakapasa lamang sa ikatlong reading sa Kamara. At iba't iba raw kasi ang magiging response dito o magiging tugon dito ng mga industriya. Kaya ito ay imo-monitor ng PSA.
Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, school supply sa Divisoria, bagsak presyo pa ngayon. At magnanakaw ng motorsiklo, hinabol ng pulis at biktima. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Balik eskwela na naman sa June 16 sa mga bibili ng school supplies. Bagsak presyo pa ngayon sa Divisoria. Nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, kumusta ang presyo ng mga gamit dyan? Gigi, may lampas isang linggo pa bago magsimula yung balik eskwela sa mga paaralan. Pero ilan sa mga kapatid natin ang nakita natin na namimili na kanina ng iba't ibang mga school supplies dito sa Divisoria. At ngayon nga, medyo inabot yung ilan sa kanila ng malakas na buhos ng ulan. Naglalaro sa 15 to 35 pesos ang mga notebook dito pero depende yan sa klase. Mayroong spiral at meron ding tahi. Ang intermediate pad naman na ginagamit ng mga elementary at high school student ay 25 pesos ang pad, habang ang yellow pad naman ay nasa 35 pesos ang isang buo. Bukod dyan, mabenta rin ngayon yung mga school supply gaya ng lapis na nagkakahalaga ng 6 pesos hanggang 20 pesos. 7 pesos naman hanggang 25 pesos ang ballpen, habang ang glue o pandikit nasa 35 to 45 pesos ang presyo. Nasa 25 pesos to 100 pesos naman ang crayons, depende yan sa dami ng set. May mga paninda rin dito na uniform. Ang polo uniform na panlalaki nasa 260 hanggang 350 pesos, habang 250 hanggang 300 pesos naman ang blouse na pambabae. Depende yan sa sukat. Jiggy, sa ngayon nga, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan dito sa Divisoria. No? At sabi dun ng mga tindera na nakausap natin kanina, posible raw na baka tumaas yung presyo ng mga 10 to 20 pesos sa mga susunod na araw. Depende daw yan kung gaano karami o yung bilang ng dagsa ng mga mamimili habang papalapit na ang pasukan. Yan muna ang latest mula dito sa Divisoria. Jiggy? Ang ulat ni Ian Suyu mula sa Divisoria sa Maynila. Lalo pang lumalakas ang panawagan na ideklara ng National Public Health Emergency ang HIV sa bansa. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, ano ba ang sabi ng HIV/AIDS advocate sa usaping ito? Jiggy, suportado nga ng UNAIDS Philippines ang rekomendasyon para maideklara bilang National Public Health Emergency ang HIV. Pero dapat noon pa raw ito ginawa. Narito po ang pahayag ni UNAIDS Philippines Country Director Dr. Louie Ocampo. If the intention is to consolidate yung efforts ng lahat ng sangay ng gobyerno, kasama na yung local government unit sa pagdedeklara ng National Health Emergency, at kung ito po ang paraan para tugunan ng lahat ng gobyerno yung problema natin sa HIV, siguro po ay hindi lang ngayon. Tingin ng mga HIV advocate, isa po sa mga dahilan kung bakit dumarami ang mga kaso ay dahil po mas marami na yung nagpapatest. Pero kung pagbabasihan itong 95 target ng UNAIDS, kaugnay po ng mga dami ng mga na-diagnose, yung mga under ng treatment at yung mga mababa na ang viral load, ay malayo pa raw po ang Pilipinas. As of March 2025, ayon po sa Health Department, ang Pilipinas ay 55% pa lamang in terms of diagnosis. Kaya dapat na raw mawala itong stigma and discrimination para nga mas marami itong matest at magamot dito sa HIV. Ayon pa sa mga eksperto, no, kahit sino pwede pong tamaan ng HIV, anuman ang kasarian, at ito raw ay hindi po naipapasa sa pamamagitan ng casual contact, gaya po ng pagyakap o paghalik, gayon din po yung mga pag-share o paghahati-hati ng mga pagkain, utensils, at even mga kagat ng insekto. At ang HIV ay hindi na po isang death sentence. Ito po ay pwede nang ma-manage na mga gamot. Transmission ng HIV ay kumbaga nadadala ng certain fluids of the body, no? So it's either dugo, okay, or semilya, or breast milk. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Quezon City.
Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise. Thank you, Jiggy. Naka-first blood ang Indiana Pacers sa final series kontra sa Oklahoma City Thunder. Mula sa Oklahoma City, nangunguna sa balita si Dip Dipianco. Dip? Denise, kakatapos lang ng Game 1 ng NBA Finals dito sa Oklahoma City kung saan nanalo ang Indiana Pacers kontra sa OKC Thunder sa score na 111-110. Naging mainit ang simula ng home team na nakascore agad ng 7 points sa simula ng laro bago makapuntos ang Pacers. Maganda rin ang depensa ng Thunder kaya nagkaroon ng 25 turnovers ang Indiana. Dahil dyan ay nahirapan ang Pacers noong first half. Inakala ng lahat na siguradong panalo na ito para sa Oklahoma City, pero nakahanap ng sagot ang Indiana sa fourth quarter. Unti-unti nilang binura ang 15 points na lamang ng OKC hanggang sa tuluyang malagpasan ito sa dulo sa tira ni Tyrese Haliburton. Halos wala ng oras na tira pero naipasok ni Tyrese ang winning shot at ayun nga ang unang beses nilang lumamang sa buong laban. Sinabi ni NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander na hindi pa tapos ang serye kaya lalo pa nilang pagbubutihan. Ikinatuwa naman ni Tyrese Haliburton ang katatagan ng kanyang mga kakampi kahit na buong laro sila na nag-ahabol. Magkakaroon ng 2 araw na pahinga ang mga koponan bago mag-Game 2 sa linggo ng gabi dito o Lunes ng umaga dyan sa Pilipinas. We're just a really resilient group. We just do a great job of just sticking in. And I don't know what you say about it. I just know that this group is a resilient group and we don't give up till zero. At yan ang latest mula rito sa OKC. Balik muna sa inyo, Denise. At yan ang ulat ni Dip Dipianco mula sa Oklahoma City. Susunod, Carlos Yulo nakakuha ng bronze medal sa Asian Championships sa South Korea. At mga Pinoy at 2 Taiwanese arestado sa sinalakay na scam hub. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Binuntutan ng barko ng China ang Philippine Navy habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, gaano karaming warship ng China ang namataan ninyo? Jiggy, hindi lang isa kundi 3 barkong pandigma ng China ang namataan ng Philippine Navy na umaaligid dito sa West Philippine Sea. At isa nga sa mga yan ay bumuntot pa sa sinasakyan nating BRP Andres Bonifacio habang nagsasagawa o habang nagpapatuloy ang 2nd araw ng Maritime Patrol dito sa Kalayaan Island Group. Umaga kanina nang maispatan namin yung isang Jiang Kai-class frigate na Chinese Navy na may bow number 525 habang dumadaan kami sa dagat na malapit sa Panata Island na isa sa siyam na maritime features na inookupa ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Agad naman niyang niradyohan ng tropa ng Philippine Navy pero noong una raw ay nagmatigas pa ang naturang Chinese warship. They are also giving their stance that they own the West Philippine Sea, but as our Philippine Navy, we counter-challenge that. Once we issued our radio challenge, they immediately changed their course going to Subi Reef. Paglapit naman ng aming barko sa may Pag-asa Island ay mas dumami pa yung mga namataan naming Chinese Navy vessels kasi itong aming barko ay nasa layong 4 nautical miles lang mula sa Pag-asa Island pero malapit din kami doon sa Subi Reef na ginawa ng mga garrison ng China. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessels at maging PLA Navy ships ang namamataang umaaligid malapit sa isla. Pero sa kabila naman ng presensya ng China, iginit ng AFP na naging matagumpay yung isinagawang maritime patrol sa Kalayaan Island Group bilang paraan para patuloy na maigit ang ating karapatan sa ating teritoryo. Jiggy, alam mo, aminado naman yung mga tauhan ng Philippine Navy na medyo may kalumaan na itong aming sinasakyang barko na BRP Andres Bonifacio. Gayunman, ang tiyak daw na hindi maluluma ay ang kanilang dedikasyon na ipagtanggol at bantayan ang ating teritoryo dito sa West Philippine Sea. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Brian Castillo mula sa West Philippine Sea. Nakakuha ng bronze medal si 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa Asian Championships sa South Korea.
Naitala ni Yulo ang 83.633 sa men's individual all-around event para sa bronze. Ito ang unang kompetisyong sinalihan ni Yulo mula noong Paris 2024 Olympics. Target ni Kaloy na makagold sa iba pang aparatos sa mga susunod na araw. Kasama na riyan ang pet events niyang floor exercise at vault kung saan siya nakaginto sa Olympics. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Narito mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Sinalakay ng mga tauhan ng NBI ang umaning scam hub sa Cebu. Nadampot ang 2 Taiwanese big boss at 29 na Pinoy workers. Base sa investigasyon, modus nila ang lab scam at gumagawa ng peking website ng online shopping. Sir, yun yung motor ko, sir. Nakipaghabulan sa pulis at biktima ang isang magnanakaw ng motorsiklo sa Caloocan City. Na-corner nila ang suspect sa checkpoint. Maharap siya sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Mahabang sa tiyan at tagiliran ang tinamo ng isang miyembro ng LGBTQIA+ community matapos siyang barilin ng matalik niyang kaibigan. Base sa investigasyon, pinagbintangan umano ng suspect ang biktima na nagnakaw ng 700 pesos niya. Matapos magtago, nadakip din ng mga otoridad ang suspect at mahaharap sa reklamang frustrated homicide. Nasa kote naman ang 41 anyos na vendor sa bypass operation sa Dinalungan, Aurora. Naulian ng suspect ng humigit kumulang 2 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 piso. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat, susunod na po ang Frontline Pilipinas.